Magandang araw na naman mga ka-anime. Pag-uusapan natin itong chapter 62. Sa chapter na ito ay nagkatagpo na si Kawaki at Code at may isang labanan ang naganap, ngunit nabugbog lang ito si Kawaki kay Code. Sakto naman ang pagdating ni Boruto. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, make sure na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para laging update sa mga bago kong video. Kaya ipasok muna natin ang ating intro. Habang nagpapatuloy si Kawaki sa kanyang pagtakbo papalayo sa Konoha, ay patuloy pa rin ang paghihinala ni Boruto kay Kawaki na ito ay talagang umalis daw ng Konoha. Habang andun naman siya sa kwarto ni Kawaki at muli niyang tinanong ang kagibunsin ni Kawaki kung ano ba daw talaga ang iniisip nito at masyadong delikado ang pinagagawa ni Kawaki. Ngunit sumagot naman ang kagibunsin ni Kawaki na huwag daw mangahas na makialam si Boruto, at dito ay nainis si Boruto at tumungo papuntang bintana sa kwarto ni Kawaki. Sabay binuksan niya ito at sinigawan ang sensor unit na nagbabantay sa kanila at nagsalita na minumonitor ba raw nito ang kanilang chakra. Sabay naman ang pagkatulala ng sensor unit at nagsalita si Boruto na si Kawaki daw ay umalis at medyo malayo na raw ito at hindi ba daw ito nararamdaman ng sensor unit. Ngunit sumagot sa kanya ang sensor unit na alam daw nito ang mga galaw ni Boruto at sinusubaybayan daw niya ang mga chakra nito sa lahat daw ng oras. At wag daw magsinungaling si Boruto dahil alam daw nito na nasa loob ng kwarto nila si Kawaki. Pagkatapos magsalita ng sensor unit kay Boruto, ay naisip ni Boruto na puntahan niya si Naruto na nasa kanilang sala habang nanonood ito ng TV kasama si Hinata dahil hindi siya pinakinggan ng sensor unit. Sa kabilang dako naman, habang patuloy pa rin si Code sa paghanap kay Kawaki kung saang lugar niya ito makikita. Habang tumatakbo ito, ay nag-uusap naman sila ni Ida at sinabihan siya ni Ida na kunting kanan na lang daw at dumiretso na ito at makikita na raw niya si Kawaki. Sabay naman bulong ni Code sa kanyang sarili na matagal na daw ang huli nilang pagkikita ni Kawaki at ano ba daw ang kanilang unang pag-uusapan. Samantala, sa bahay naman nila Naruto ay nakarating na si Boruto sa kanilang sala kung saan nanonood ng TV si Naruto at Hinata at agad namang sinabihan ni Boruto si Naruto na si Kawaki daw ay nawawala. Sabay naman ang pagkagulat ni Naruto at nagtanong ito kay Boruto. Ngunit sumagot naman si Boruto na hindi daw niya alam kung bakit daw tumakas si Kawaki at kailangan daw nila itong sundan. At nagsalita naman si Naruto na tumatakas pero hindi yun maaari. Ngunit sumagot naman si Boruto na seryoso daw siya at may kutob daw ito na binura daw ni Kawaki ang chakra nito kung kaya hindi ito na-detect ng sensor unit na nasa labas ng kanilang bahay. At dito ay agad namang lumabas ng kanilang bahay si Naruto upang tanungin ang sensor unit na minumonitor ba daw nito ang chakra ni Kawaki. Ngunit sumagot naman ang sensor unit na ang lahat raw ay nasa maayos. Si Boruto at si Kawaki ay parehong nasa loob ng kanilang bahay. At dito ay lumapit si Boruto kay Naruto at nagsalita na mali raw itong sensor unit na ang nakita nitong si Kawaki ay isang kagibunsin lamang at ang totoong Kawaki daw ay tumakas at binura ang kanyang chakra. At malamang ay nakalabas na raw ito ng Konoha Village. At dito ay inutusan ni Naruto si Nise na sensor unit na palawakin daw nito ang kanyang saklaw at suriin ng maigi muli at sabihan daw agad si Shikamaru upang matulungan siya ng iba pang mga membro nito. Sa kwarto naman ni Kawaki, habang nakahiga ang kagibunsin nito ay agad naman itong nawala. Sa kabilang dako naman, habang tumatakbo si Kawaki ay may napansin siyang may sumusunod sa kanya na ito pala ay si Code. Nang makita naman siya ni Code ay agad naman siyang tinira ni Code ng kanyang mga itim na tali at tinamaan ang likuran ni Kawaki. At mabilis na nakateleport si Code sa likuran ni Kawaki gamit ang kanyang itim na mga tali at nagsalita na long time no see Kawaki, tumataba ka ngayon ha, ang wika naman ni Code sa kay Kawaki. Samantala, sa bahay naman ulit nila Naruto ay pinuntahan na mag-ama ang kwarto ni Kawaki upang tingnan ang sinasabi ni Boruto na kagibunsin. At nagsalita naman si Naruto kay Boruto na sinasabi ba daw nito na binura daw ni Kawaki ang kanyang chakra.
Ngunit paano daw nito ginawa ni Kawaki? Ngunit sumagot naman si Boruto na hindi niya daw ito alam at kailangan daw nilang sundan ito. At sumagot naman si Naruto na kung tama daw si Boruto ay paano raw ito niya napansin at bakit hindi daw ito napansin ng sensor unit. Sana mali daw siya at mas mabuting wag na lang daw mag-isip ng isang bagay patungkol kay Kawaki. Ngunit sumagot naman si Boruto kay Naruto na pinagdududahan ba daw siya nito. Ngunit sumagot naman si Naruto na hindi daw isakto. Ngunit nagrereklamo daw ito si Boruto kung gaano ito ka-stress habang pinapanood niya ito. Nang makapasok na ang mag-ama sa kwarto ni Kawaki ay nagulat si Boruto nang makita niya na wala na ang kagibunsin ni Kawaki. Maya-maya pa ay nag-report ang sensor unit kay Naruto na ang signature chakra daw ni Kawaki ay biglang nawala. Ngunit sumumpa ito na nadidetect pa daw niya kanina. Ngunit ngayon ay bigla lang daw itong nawala. Sabay naman sagot ni Boruto sa sensor unit na ang nakita daw nito ay isang kagibunsin lamang at nalusutan daw siya ni Kawaki. Samantala, sa opisina naman ng Hokage ay andun sila si Shikamaru at Amado at nakatanggap agad si Shikamaru ng isang report mula kay Naruto patungkol kay Kawaki. At nagtanong naman si Shikamaru kung ano ba daw ang nangyari at kagagawan ba daw ito ni Kud. At habang nag-uusap sila si Shikamaru at Naruto ay naririnig naman ito ni Amado na pinag-uusapan nila si Kawaki. At sumagot naman si Naruto kay Shikamaru na hindi daw niya ito alam. Ngunit ayon daw kay Boruto ay tumakas daw ito si Kawaki at hindi daw ito nadidetect ng sensor unit na nagbabantay sa kanila. At nanghingi ng paumanhin si Naruto kay Shikamaru dahil hindi daw niya ito napansin. Habang nag-uusap sila Shikamaru at Naruto ay agad namang kinuntak nila si Ino kung nadidetect pa ba daw ni Ino ang chakra ni Kawaki. Ngunit sumagot naman si Ino na hindi daw niya naiintindihan kung bakit nakalusot si Kawaki at sumagot naman si Shikamaru na hindi bali na lang daw at kailangan na lang daw nilang hanapin si Kawaki. At ito pa naman daw ang pangunahing target ni Kud at napakahirap kung si Kawaki lang daw mag-isa, ang wika muli ni Shikamaru. At habang nagsasalita naman si Shikamaru ay sumagot naman si Ino na siya na lang daw ang bahala at magdi-deploy daw siya ng sensor unit sa buong nayon. At nagsalita naman si Naruto na ang chakra daw ni Kawaki ay hindi matukoy sa anumang kadahilanan. Sabay naman ang pagkagulat ni Shikamaru at nagsalita na nagpapatawa ba daw itong si Naruto. Habang nakikinig naman si Boruto sa kanila Naruto at Shikamaru ay nagsalita naman ito sa kanyang isipan na ang presensya daw ni Kawaki ay tuluyan ng nawala at naglalakbay na daw ito ng malayo. Nang matapos ni Boruto magsalita sa kanyang sarili ay agad naman itong nagsabi na susundan niya raw itong si Kawaki habang hindi pa raw huli ang lahat. Nang marinig naman ito ni Naruto ay pinagsabihan niya si Boruto kung saan ba daw nito sa tingin niya pupuntahan si Kawaki at nasa ilalim daw siya ng pagbabantay sa parehong kadahilanan. Ngunit sumagot naman si Boruto na hindi daw ito mahahanap ng sensor unit lamang at kung maghihintay pa raw siya ay hindi siya mapapanatag. Ngunit sumagot naman si Naruto na kailangan daw ng matatanda o saktong gulang ang humawak sa problemang ito at manatili lang daw si Boruto sa kanilang bahay. Nang matapos pagsabihan ni Naruto si Boruto ay tinanong naman ni Naruto si Ino kung andyan pa ba ito sa kanyang pwesto at hanapin daw nila si Kawaki sa bawat sulok habang binabantayan daw nila ang kalaban. At habang nag-uusap sila Ino at Naruto ay biglang umalis si Boruto kung saan nakikinig ito kay Naruto at Ino na nag-uusap at mabilis na tumungo at hinanap si Kawaki upang sundan niya ito. Samantala, sa opisina naman ng Hokage ay nagtanong naman si Amado kay Shikamaru sa kanyang narinig patungkol kay Kawaki na paano daw ito nawala at ano ba daw ang ginagawa ng nagbabantay nito. Ngunit sumagot naman si Shikamaru kay Amado na hindi daw muna siya magsayang ng oras upang pag-usapan daw ang nangyayari ngayon at malaking issue daw ito sa pagtakas ni Kawaki. At paano raw ito nalusutan ni Kawaki nang hindi namamalayan at ano ba daw ang motibo nito at kung bakit ginawa daw ito ni Kawaki. Samantala, nang makaalis na si Boruto mula sa kanilang bahay ay nagsalita naman ito sa kanyang sarili. Habang tumatakbo ito, na nung time na nararamdaman pa daw niya si Kawaki ay naisip na daw niya agad na lilisanin daw nito ang nayon at tutungo raw ito papuntang kanluran. At kailangan daw niyang mahanap si Kawaki upang masundan daw sila ng mga naghahanap kay Kawaki gamit ang chakra niya. Sa kabilang dako naman, patuloy ang paghaharap nila Kud at Kawaki. Habang naglalaban ito ay gumamit naman si Kawaki ng kanyang modified arms at inihampas niya ito kay Kud. Ngunit nasangga lang ito ni Kud at sabay sipa ni Kud kay Kawaki at tumilapon ito. At nang makita naman ito ni Ida ay pinagsabihan niya si Kud na baka mapatay daw nito si Kawaki nang hindi sinasadya.
At habang nakadapa naman si Kawaki mula ng tumilapon ay lumapit naman sa kanya si Kud. At sumagot naman si Kud kay Ida na relax lang daw muna ito. Habang papalapit na si Kud ay agad naman itong tinira ni Kawaki ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nakailag lang ito at gumamit ng kanyang mga itim na tali. Nang matapos ni Kawaki maitira ang kanyang kapangyarihan kay Kud ay nagsalita naman si Kud na isa daw itong tanga si Kawaki dahil ligtas daw sana ito kung nanatili lang daw ito sa Konoha. Ngunit ano ba daw ang naisip ni Kawaki kung bakit daw ito nakipagsapalaran na umalis sa Konoha? Ngunit sumagot naman si Kawaki na nais lang daw niya makita si Kud at hindi daw niya akalain na magpapakita daw kaagad si Kud sa kanya. Habang nag-uusap sila ay napag-usapan nila si Ishiki at nagsalita naman si Kawaki na nabalitaan daw niya na gusto daw magiganti ni Kud sa pagkamatay ni Ishiki. At sumagot naman si Kud na oo, na hindi daw bababa sa 4 na tao ang kanyang planong gustong patayin at isa raw doon si Kawaki. Ngunit sumagot naman si Kawaki na siya daw ang dahilan ng lahat sa pagkamatay ni Ishiki at ang iba daw ay hindi ito kasali. Kung kaya ay siya na lang daw ang patay ni Kud at lisanin na lang daw ni Kud ang Konoha. At ang lahat daw ng pangyayari ay siya daw ang dahilan at kung hindi lang daw sana siya tumakas ng Kara ay hindi daw sana aabot sa ganung sitwasyon. Sabay naman tawa ni Kud sa sinabi ni Kawaki na iyon ba daw ang gustong pag-usapan nila ni Kawaki. Kung kaya umalis daw si Kawaki sa Konoha upang gumawa ito ng katawa-tawa na panukala upang hindi daw ituloy ni Kud ang planong pagpatay sa kanyang mga kaibigan. At ang buhay daw nito ang kanyang ipagpalit, sabay tinuhod ni Kud sa sikmura si Kawaki at napadapa sa natamo nito. Habang nakadapa si Kawaki ay gumapang ito patungo sa paa ni Kud at nakiusap na kung maari ay wag na lang daw niya guluhin ang Konoha. Ngunit mabilis na sinipa ni Kud sa muka si Kawaki. Sabay naman ang pagkainis ni Ida sa kanyang nakita sa pinagagawa ni Kud kay Kawaki. Nang matapos ni Kud masipa ang muka ni Kawaki, ay hinawakan naman ni Kud ang buhok ni Kawaki at inangat at nagsalita na kahit sa maikling panahon daw, ang katawan pa rin ni Kawaki ang tunay na bisil daw ni Ishiki. Kung kaya, huwag daw maglakas loob na dungisan ni Kawaki sa pamamagitan daw ng paghimas ng kanyang kamay at mga tuhod kay Kud. Habang kinakausap ni Kud si Kawaki ay nagsalita naman si Ida kay Kud na kailangan na daw ihinto ni Kud ang kanyang pinagagawa kay Kawaki. Baka masira pa daw ni Kud ang mukha ni Kawaki. Habang kalong naman ni Ida si Daimon na natutulog, nagising naman ito at nagsalita na ano ba daw ang ingay ang kanyang naririnig at ito ba daw ay umaga na. Ngunit sumagot sa kanya si Ida na matulog daw ito muli dahil gabi pa at muli nagsalita na naman si Kud na alam na daw niya ang lahat na nangyari patungkol sa pagkamatay ni Ishiki at ang istorya nito at mga detalye. At namamana daw niya ang kaloob ni Ishiki na sa kanyang mga huling hiling ay kailangan daw niya makapagpatubo ng Divine Tree sa planeta na kanilang kinatatayuan upang kainin ang chakra fruits at naiintindihan ba daw ito ni Kawaki. At nangihingi daw si Ishiki ng hustisya sa pagkamatay nito at siya daw ang gagawa nito at papatayin niya raw ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. At nang matapos ni Kud magsalita sa kanyang mga plano ay sinakal niya si Kawaki at inangat pa itaas at nagsalita na may isang importanteng bagay pa daw siyang sasabihin kay Kawaki. Na may isang tao pa daw ang gustong makita si Kawaki at sumama daw ito sa kanya. Habang sakal ni Kud si Kawaki at nakaangat ito nang papaalis na sana sila gamit ang kanyang itim na tali, ay bigla namang dumating si Boruto at mabilis na sinipa itong si Kud at tumilapon at nagsalita na sa susunod ay magsabi daw itong si Kawaki kung saan daw ito pupunta. Sabay naman ang pagkagulat ni Kawaki. At dito natapos na naman ang chapter 62. Sana ay inyong at bago ang lahat, i-shoutout ko muna sila. At bago nyo skip ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like ang share. Kaya, peace!